Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Uplong. Taong 1979, Bansud, Oriental Mindoro. Noong mga panahong ito, nakatira sa isa sa mga barangay ng Bansud ang pamilya ni Uplong. Pasensya na kayo ha, hindi niya pinahintulutan na sabihin ang eksakto niyang kinaroroonan. Marami rin naman kasi siyang rason at hindi natin pwedeng sisihin si Uplong ukol dito. Basta, nasa lugar siya ng Bansud magpahanggang sa ngayon. Nagsimula ang kanyang kwento noong namatay ang kanyang ina. Hindi naging maganda ang naidulot nito sa kanilang pamilya, gawa ng ang nanay nila ang halos dumidiskarte ng lahat ng kanilang pangangailangan. Yung tatay niya kasi, literal na walang pakinabang. Bata pa lang siya, galit na siya rito. Ang kaso lang wala siyang lakas ng loob para kumprontahin ito. Bukod sa masamang pag-uugali nito, kilala rin nila yon bilang matapang na tao. Ika nga ni Uplong, titigan mo lang ng masama ang tatay niya, paniguradong may kalalagyan ka. Kung hindi ka nito hahatawin ng tipak ng kahoy, papaulanan ka nito ng malalaking bato hanggang sa bumagsak ka sa lupa. Wala rin itong takot sa kanilang barangay, gawa ng napapabilang ito sa grupo ng mga kalalakihang matagal ng kinakatakutan sa kanilang lugar. Ultimong barangay, hindi nakikialam sa gulong nagagawa ng grupo dahil sa alam nilang armado ang mga ito. Wala rin silang kakayahang magsumbong sa mga otoridad dahil paniguradong idadamay ng mga ito ang kani-kanilang mga pamilya. Ang ganoong sitwasyon sa lugar nila ang naging daan para magawa ng tatay niya ang lahat ng nais nito. Nung namatay din ang kanilang ina, mas lalo itong naging malaya. Sa maniwala man kayo o hindi, ito ang pangunahing salarin sa pang-aabuso ng mga kapatid niyang babae. Ang padre de pamilya na sana'y magpoprotekta sa kanila, ito pa ang sumira ng lahat. At nangyari ang lahat ng ito pinuno pagkatapos ng ilibing ng nanay nila. Lahat ng salaping nakuha nila sa lamay, ni isang kusing wala sila roong nahawakan. Ang mas nakakalungkot pa sa lahat, lingguhan na lang sila kung siputi ng kanilang ama. Bale, uuwi lang din ito para gamitin ang kapatid niya. Dahil sa ganoong sitwasyon, araw-araw naghahanap ng paraan si Uplong para makatakas sa tanikalang gumagapos sa kanila rito. Hindi nagtagal, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob, dito na siya nagdesisyong ipaampon sa mga manlalako ang kanyang mga kapatid. Wala siyang pakialam kung hindi niya kilala ang mga taong yon. Ang mahalaga maitakas niya ang mga ito. Sa loob ng 2 linggo na hindi umuwi ang tatay niya, matagumpay niyang napaalis sa lugar nila ang 6 niyang kapatid. Ang tanging naiwan noon sa bahay ay si Uplong at si Uloy. Hindi kasi pumayag si Uloy na magpaampon, kaya wala naman siyang nagawa kundi panatilihin ito sa bahay. Pabor naman yun para sa kanya dahil may makakatulong siya sa pagbitbit ng mga gamit na dadalhin nila. Ang kaso lang, isang araw bago sila umalis, biglang dumating ang kanilang ama. Magbabandang 8:00 na ito ng gabi, kaya hindi na talaga nila ito inaasahan. Nang marinig naman nila ang boses nitong tinatawag ang kapatid nilang babae, dito na sila naalarma. Takot na takot man, pilit siyang kumuha ng armas para ipagtanggol ang kanilang sarili. Inaasahan kasi niya sa mga oras na yon, lasing na lasing ito. At kapag nalaman nito ang tungkol sa binabalak nilang paglalayas, paniguradong hindi ito matutuwa. Ang mas nakakabahala pa, baka patayin sila nito. Dahil sa ganoong kutob, nagdesisyon si Uplong na labanan ang kanilang ama kung ito ay kinakailangan. Ang problema, nung binanggit niya ito sa kapatid niya, nakaramdam ito ng matinding takot. Hindi nito kayang saktan ng tatay nila, kaya bago pa man lumala ang mga pangyayari, nagdesisyon na itong lumabas ng silid.
Nang mapansin naman ito ng kanilang ama, dito na ito dahan-dahang lumapit. Nasaan ang mga kapatid mo? Nasaan sila? Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong humugot ng punyal sa kanyang tagiliran. Pasuray-suray na rin itong lumakad, papalapit sa kapatid niya, indikasyon na lasing ito. Nang masipat naman yun ni Uplong, hindi na siya nagdalawang isip na kunin ang kahoy na pambukas nila ng bintana para hatawin ito. Pagtama naman ito sa kanyang ama, bigla naman itong napasubasob habang sumisigaw. Akala ni Uplong, mawawalan na ito ng ulirat, pero ilang segundo lang ang lumipas, nakabalik ito sa mga paa nito. Dumudugo man ang ulo ng kanilang padre de pamilya, hindi ito sapat upang mahimasmasan. Imbis din na kumalma yon, mas lalo lang yung nagalit, dahilan para walang pagdadalawang isip nitong undaya ng saksak ang kanyang kapatid. Bumaon sa kaliwang balikat nito ang punyal, bago niya yung nahugot papalayo. Dala naman ang takot niya, nagmamadali naman siyang kumaripas ng takbo habang hila-hila ito. Paglabas nila ng bahay, dito niya na yun pinasan, gawa ng hindi talaga nito makayanan ang kanyang katawan. Maya-maya pa, nang medyo makalayo na sila sa bahay, dito na siya nagdesisyong sumuot sa kakahuyan. Wala mang dala na kahit na ano. Ang importante ay makatakas sila sa mga kamay nito. Subalit lingid sa kaalaman ni Uplong na dahil sa kanyang pagmamadali, hindi na niya napansin ang pagdedeliryo ng kanyang kapatid. Magbabandang 4:00 na rin noon nang makarating sila sa Karatig Sitio, kung saan dito na niya nalaman ang tungkol sa nakakalungkot na sinapit ng kanyang kapatid. Magbabandang 4:00 na rin noon nang makarating sila sa Karatig Sitio, kung saan dito niya nalaman ang tungkol sa nakakalungkot na sinapit ng kanyang kapatid. Ayon kay Uplong, hindi siya ang unang nakapansin nito, bagkus ay yung magsasaka na una niyang nilapitan. Kaya siya doon lumapit pinuno ay dahil sa gusto niya sanang humanap ng manggagamot sa sitio. Ang kaso, nang makita nito ang kalagayan ng kanyang kapatid, ipinagtapat nito sa kanya ang masaklap nitong sinapit. Noong una hindi pa siya naniniwala, pero nang maibaba na nila ito sa damuhan, dito niya na ito nakumpirma. Napakasakit ng ganoong tagpo, ngunit kinakailangan niyang maging matatag para sa naiwan niyang mga kapatid. Matapos naman nila itong mailibing sa gilid ng palayan, nakiusap siya sa magsasaka na kung maaari isikreto na lang ang mga nangyari. Ayaw niya kasing makapagdulot ng eskandalo sa lugar dahil maaari itong makarating sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ng matanda, pumayag lang ito sa nais niya kung ilalahad niya ang lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Yun lang kasi ang paraan para mapatunayan itong hindi siya nagsisinungaling. Dahil dito, wala namang nagawa si Uplong kundi ang sumang-ayon. Bago nila simula ng kanilang pag-uusap, tumungo muna sila sa bahay nito. Pinakain din siya ng lalaki at dinamitan, nang sa gayoy maging komportable siya sa pagbabahagi ng kanyang istorya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maihanda na niya ang kanyang sarili, dito na siya nagsimulang magkwento ng may buong pagkagalit. Lahat ng hinanakit at sama ng loob, ibinahagi niya sa taong nakinig ng kanyang kwento. Mangyak-ngyak din siya habang inilalahad ito, dahilan para maniwala yun sa kanya. Matapos naman niyang makapagwika, agad naman siyang nagtanong sa magsasaka kung ano ang kanyang mainam na gawin. Humingi rin siya roon ng tulong nang sa gayoy magkaroon siya ng pag-asa kahit papaano. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napabuntong hininga lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Base sa kwento mo, hindi ang tipo ng tao ang tatay mo na madaling sumuko. Nagawan mo na siya ng masama, kaya hahanapin ka niya anuman ang mangyari. Wala ka rin naman lang mapupuntahan, Uplong,
mas magandang pakinggan mo ang aking sasabihin. Di kalayuan sa baryo namin, may isang bundok na palaging binabalot ng makapal na ulap. Tinatawag namin itong gahom. Wala pa raw nakakapasok na nakakalabas ng normal. Kadalasan sa mga taong nakakarating dito, namamatay pagkalipas ng ilang araw. Kung talagang wala ka ng mapagpipilian, pumunta ka ron. May paniniwala ang mga taga rito na binibigyan ng tsansa ng bundok ang sino mang taong wala ng patutunguhan sa buhay. Aba, kung sakali mang totoo yun, ikaw ang kauna-unahang buhay na patunay. Pero, binabalaan kita ha. Hindi ako sigurado kung makakabalik ka ng maayos o normal. Ikaw na ang bahalang magdesisyon tungkol dyan. Dagdag pa ng matanda na, sugal ang gagawin niya. Maaaring mabago nito ang buhay niya. Ngunit hindi rin malabo ang posibilidad na maaari niya itong ikapahamak. Mariin din itong inilahad na sa mga sandaling yon, tanging yon ang tulong na kanyang maibibigay. Nang marinig naman ni Uplong ang tungkol dito, hindi naman siya nagdalawang isip. Para sa kanya, isang magandang plano ang ibinahagi ng magsasaka. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nabanggit nito ang tungkol sa isang binata na naninirahan sa gahom. Ayon sa magsasaka na, ang nilalang na yon ay may kapangyarihan ng kaliwa at kanan. Nakadepende ang ibibigay niyang biyaya sa nilalaman ng pusong lumalapit sa kanya. Ngunit bago ito magtiwala, dadaan muna siya sa katakatakot na pagsubok. Likas na malupit ang binatilyong naninirahan sa gahom, kaya wag siyang umasang madadala niya ito sa isang mahinahong pakikipag-usap. Dagdag pa nito na, sa pagpapatunay pa lang ng kanyang hangarin, posible niya na itong ikamatay. Matapos naman itong mailahad sa kanya ng magsasaka, wala siyang naramdamang takot. Sa isip-isip ni Uplong, mas matindi pa roon ang sasapitin niya kapag nahuli siya ng tatay niya. Makalipas pa ang ilang minuto, dito na siya humingi ng direksyon. Hindi ang kalsada ang tinanong niya, bagkus ang mga palatandaan ng bundok ng gahom. Dahil dito, agad naman itong inilahad sa kanya ng matanda. Pagtungtong ng sumunod na araw, di pa man sumasapit ang bukang liwayway, umalis na itong si Uplong. Pagkain at talibong lamang ang kanyang dala nang tinahak niya ang daan patungong bundok. Hanggat maaari, umiiwas din siya sa mga daang tinatahak ng tao upang masigurong walang makakakita sa kanya. Sa kanyang paglalakbay, isang buwan niyang hinanap ang bundok gahom. Marami siyang pinagdaanang hindi kaaya-aya, kagaya ng pagkaligaw ng ilang araw sa kagubatan at pagharap sa mga nilalang na malayo sa anyo ng isang tao. Muntik-muntikan na siyang mamatay sa kamay ng mga ito, ngunit dahil sa kanyang matinding pagmamalabis sa kapangyarihan, siya ay nagpatuloy. Habang tumatagal siya sa ganoong pagsubok, mas lalong nababago ang kanyang kaisipan. Di na rin siya ang dating batang nauuto ng lahat, gawa ng pinatibay at pinatalino na siya ng kanyang karanasan. Ayon pa sa kanya na, pagtungtong niya sa bundok ng gahom, natuto na siyang kumain ng kahit na anong pagkain. Ang mga pagkain yon, ikakaduwal ng sikmura ng mga ordinaryong tao. Ni hayop nga hindi to kayang kainin. Nakain na rin niyang matulog sa mga masusukal na parte ng gubat at halos may mga pagkakataong nakakatabi pa siya ng mga makakamandag na ahas. Gayunpaman, napagtagumpayan niya ang lahat ng pagsubok na kanyang kinaharap. Pagdating niya sa paanan ng bundok, kapansin-pansin ang punit-punit niyang damit at mapurol niyang sundang. Habang pinagmamasdan naman niya ang kakaibang itsura ng bundok, hindi niya maiwasang mapatanong sa kanyang sarili kung sapat na ba ang sakripisyo na kanyang ginawa. Magpahanggang sa oras na yun kasi, aminado si Uplong na hindi pa siya sigurado sa mga bagay na kanyang gagawin. Unti-unti na rin niya noong nakakalimutan ang galit niya sa kanyang ama, pero kapag naaalala niya ang nangyari sa kapatid niya, kusa itong bumabalik sa kanyang wisyo.
Makalipas pa ang ilang oras na pagmamasid sa bundok, dito na siya nagdesisyong pasukin ito sa kasagsagan ng gabi. Mas mainam kasing lumakad ng madilim dahil bukod sa wala sa kanyang makakakita, mas pabor din sa kanya ang ganoong paligid. Sa maniwala man kasi kayo o hindi, nasanay na ang mga mata ni Uplong sa mga madidilim na lugar. Kung sa atin wala tayong makita, para sa kanya napakalinaw nito. Isa rin ito sa kanyang mga naging taktika para matakasan ang mababangis na hayop na maaaring umaaligid sa lugar kung nasaan siya. Sa pagsapit naman ng gabi, dito na nagsimulang umusad si Uplong. Unang tapak niya pa lang sa paanan ng bundok, ramdam na niya ang mga nakakapanindig balahibong presensya. May mga naririnig na rin siyang pag-angil sa paligid, kasabay ng walang patid na pagkidlat at pag-ihip ng malakas na hangin. Ayon kay Uplong na, habang papalapit siya sa kalagitnaan nito, mas lalong tumitindi ang mga nararamdaman niya. Hindi niya mawari pero parang may kung anong presensya ang pumipigil sa kanyang pag-usad. Dahil dito, inabot siya ng ilang oras bago marating ang kalagitnaan nitong parte. Magbabandang hating gabi naman nang marating niya ang unang tuktok ng bundok. Alam niyang hindi pa ito ang kanyang pakay, kaya kahit hirap na umusad pa rin siya. Pagpatak naman ng 2:00 ng madaling araw, narating niya ang tuktok ng gahum at dito nakakita siya ng isang lugar na napakapayapa. Hindi ito abot ng dilubyong kanyang nararanasan sa ibaba. Wala rin doong malakas na simoy ng hangin at wala kang maririnig na kahit na anong ingay. Sa pinakadulong parte rin ng tuktok, may nakita siyang maliit na lawa katabi ng isang antigong kubo. May mga sumisibol ding puno sa paligid na hindi niya mawari kung anong uri. Ang mga damo rin sa lugar na yon, napakababa sa puntong aakalain mo na sinadya talaga itong ilagay. Maya-maya pa, dito niya na nakita ang taong kanyang hinahanap. Kagaya ng sinabi ng magsasaka, hindi nalalayo ang itsura ng binatang yun sa kanya. Taliwas din sa kanyang inaakala, wala siyang nakitang anumang panganib o banta sa mukha nito. Akala niya likas itong mabuti, pero nang makalapit na sila, dito niya napansin ang isang nakakatakot na aura. Nang maramdaman ito ni Uplong, bigla siyang napatras dahilan para ngumisi ang lalaki. Ba't ka nag-aalinlangan? Hindi ba't pumunta ka rito ng handa? Pagkasambit naman ng binata sa mga kataga, bigla namang umusli sa likod nito ang isang maitim na kamay na animoy sa demonyo. Dali-dali nitong hinawakan ang kanan niyang bisig, sabay putol sa kanyang palasinsingang daliri. Matapos naman itong gawin ng nilalang, bigla naman siya nitong itinulak dahilan para mapasubasob siya sa batuhan habang umiiyak. Sa puntong yon, litong-lito na si Uplong ukol sa mga nangyari. Nung nagsasalita kasi ang nilalang, dito niya talaga ito nakitaan ng kabangisan. Basta, nagulat na lang siya dahil sa bilis ng pagkilos nito. Ilang minuto pa ang lumipas, nang medyo bumaba na ang takot niya sa katawan, muli siyang tumayo habang pilit na pinapahiran ang kanyang mga luha. Pasensya ka na, ngunit kailangan kong alisin ang daliri mo. Ang kanan mong palasingsingan, Uplong, ang nagdadala ng sumpa ng pagiging isang Kristiyano. Ngayong wala na to, magagawa mo na ang lahat ng iyong gusto. Pero, huwag kang umasang makakamit mo ng mabilis ang paghihiganting iyong inaasam. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad siyang kumuha ng kapiranggot na tela, sabay bigkis nito sa daliri niya. Matapos niya itong gawin, walang takot siya roong lumapit habang marahang itinatanong ang tungkol sa mga ipapagawa nito. Pagkarinig naman ng nilalang sa kanyang sinabi, tahimik lang naman siya nitong inakbayan hanggang sa dahan-dahan na siya nitong ginabayan patungo sa loob ng maliit na kubo.
Akala niya maliit ang espasyo nito. Ngunit pagdating niya sa loob, tumambad sa kanya ang isang napakalawak na silid na gawa sa purong bato. Bawat parte ng kisame, may mga hawlang nakasabit na gawa sa purong bakal. May mga naririnig din siya roong sigaw ng tao na animoy matagal na panahon nang humihingi ng tulong. Ngunit kahit anong gawin nila, walang kahit na sinong tao ang makakarinig sa kanilang pagnanangis. Di kalayuan naman sa bukana ng silid, may nakita siyang mga kahoy kung saan nakabitay ang pira-pirasong parte ng tao. Sa unang tingin nakakalain mo talagang patay na ang mga ito. Ngunit kapag tinitigan mo yon ng malapitan, dito mo malalamang buhay pa ang mga nilalang. Wala siyang kaide-ideya kung papaano nabuhay ang isang taong wala ng puso at nakahiwalay na ang mga pangunahing laman loob nito na siyang nagbibigay buhay. Ayon pa kay Uplong na may mga tao rin doong halos ulo na lang ang natitira, ngunit sa kabila nito may buhay pa rin ang mga ito. Paglapit naman niya sa mga gutay-gutay na tao, dito niya nakita kung gaano katindi ang hirap na kanilang dinanas. Na ultimo siya, hindi niya pinangarap na malagay sa ganoong sitwasyon. Isa ito sa abilidad na iyong makukuha sa oras na maging karapat-dapat ka para magtangan ng aking kapangyarihan. Hindi ba't gusto mong maghigante? Ito ang pinakamagandang parusa na iyong maibibigay sa taong nakagawa sa iyo ng matinding kasalanan. Ipinakita ko to sa iyo nang sa gayoy magkaroon ka ng panghahawakan sa iyong gagawing paglalakbay sa ilalim ng aking puder. Magpalakas ka, Uplong, para maipakita mo sa kanilang lahat na ikaw ang pinakamakapangyarihang likha na aking nagawa. Pagkatapos naman itong makapagsambit ng mga kataga, tumungo naman sila sa isang parte ng silid kung saan naroon ang mga alaga nitong nilalang na gawa sa kahoy ang katawan. Bukbok at punong-puno ng butas ang mga ito, kaya sa unang tingin kikilabutan ka talaga. Ayon sa kanya, walang ibang trabaho ang mga nilalang na yon sa silid kundi ang magtatadtad ng mga karne. Paglapit naman nila rito, parang gutom na hayop ang binata habang sinasakmal ang buong peraso ng puso ng tao. Nang makita itong kumakain ni Uplong Pinuno, nakita niya kung papaano umusli ang matatalas nitong pangil at humaba ang kulay itim nitong dila. Ubod din ng kapal ang napakalapot nitong laway sa puntong hindi mo na yon kayang putulin. Matapos naman itong makakain, inabutan siya nito ng isa pang puso, senyales na kinakailangan din niya itong lasabin. Nang makita naman ito ni Uplong, agad naman niya itong kinuha at kinain. Literal na lahat na ipinapagawa sa kanya ng binata, sinunod niya ng bukal sa kanyang loob. Hindi rin siya nito nakitaan ng anumang pagrereklamo hanggang sa marating na nila ang kabilang ibayo ng silid. Sa lugar na yon, Pinuno, ipinakita nito sa kanya ang mga kulungang pinaninirahan ng mga disipulo nitong nabigong sumunod sa nais niya. Lahat ng mga taong naroon, pawang inaagnas na ang katawan, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi pa rin yun namamatay. Ang mas nakakagulat pa sa lahat, nung marinig niyang sabihin ng binata na isang beses lang ito sa isang taon kung pakainin. Pagkarinig niya sa mga katagang ito, maging siya man hindi makapaniwala kung papaano ito naging posible. Pakiramdam nga noon ni Uplong, walang imposible sa lugar na napuntahan niya. Lahat doon pwede, basta pagnanais ng kanyang maestro. Matapos naman niyang masilayan ng lahat, dito na nagsimula ang kanyang pagsubok. Purong may kinalaman sa pagpatay ng tao, pagkain ng karne, pagkatay sa mga ito, at kung ano-ano pang bagay na hindi kayang gawin ng isang taong pangkaraniwang individual. Akala nung binata susuko kaagad siya, pero hindi yun nangyari. Ni minsan kasi, di man lang sumagi sa isip ni Uplong ang pagtalikod sa kanyang hangarin. At yun ay walang iba, kundi makuha ang respeto ng lahat sa pamamagitan ng kapangyarihan at kabangisan.
Ito ang isa sa mga bagay na naunawaan niya sa kanyang sarili. Kapag mahirap ka kasi at mahina, nasa ilalim ka ng lahat. Wala kang karapatang tumutol o magreklamo dahil wala kang maibubuga. Pero kapag ikaw ang nasa itaas, lahat ng iyong gusto magagawa mo. Kaya mong pumatay ng hindi ito pagbabayaran at kaya mong maging malinis sa lahat kahit marami kang nagawa na karumal-dumal. Dahil sa ganun niyang paniniwala, na kaya niyang maitawid ang 5 taong pagsasanay. Pagkatapos nito, sa kauna-unahang pagkakataon, nakalikha ang binata ng isang perpektong disipulo. At yun ay walang iba, kundi si Uplong. Nang mapagtagumpayan na niya ang lahat ng pagsubok, dito na siya nagdesisyong bumaba ng bundok. Alinsunod sa basbas ng kanyang maestro, muli niyang nilisan ang bundok ng gahum. Habang papalayo siya rito, napapansin niyang unti-unting nawawala ang makakapal na ulap at kidlat na pumapalibot dito. Marahil ay parte yun ng kapangyarihan ng kanyang maestro para maprotektahan ang kanilang lugar. Sa loob ng ilang araw niyang paglalakbay, muli siyang nakasilay ng mga tao. Maganda man ang pakikitungo ng mga ito, hindi nito nagawang mabago ang kanyang hangarin. Dumaan pa ang mga araw, nagpatuloy siya sa paglalakbay hanggang sa mapadpad siya sa bayang pinakamalapit. Alam ni Uplong na ilang kilometro na lang mula rito ang kanilang baryo, kaya pansamantala, minabuti niya roong magpahinga ng isang buong gabi. Kaya naman niya ito naisipang gawin, ay dahil sa noon pa man, naririnig na niya ang tungkol sa isang bantog na manggagamot na naninirahan dito. Walang ibang hangad noon si Uplong, kundi masukat ang kakayahan nito. Nais niyang malaman kung mas malakas ba ito sa kanya, o hindi man lang ito lalagpas sa inaasahan niya. Sa kanyang pagtatanong-tanong sa mga taga roon, napadpad siya sa isang malaking tirahan na nasa ilalim ng malaking puno ng akasya. Medyo nakadistansya na rin ito sa mga kabahayan, kaya pagpasok niya, walang kahit ni isa ang nakapansin sa kanya. Sa bukana pa lang ng bahay, nakasilay na siya ng rebulto ng birhen. May mga salapi itong nakalagay sa paanan na animoy parte ng abuluyan ng manggagamot. Unang tingin pa lang ni Uplong sa tahanan ng matanda, alam na niyang hindi ito lehitimo. At kung hindi siya nagkakamali, gumagamit ito ng aral ng kaliwa para makapaglikha ng milagro. Para naman mapatunayan ito, pumasok siya ng bahay habang ipinaparamdam ang kanyang mabigat na presensya. Nang mapansin naman ito ng matanda, dali-dali naman itong lumabas ng silid hanggang sa magkaharap na silang dalawa. Maya-maya pa, nang akmang magsasalita na ito, agad naman niyang ipinakita ang kanyang punyal na may nakabaong 2 buhay na mata ng dyablo. Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam ko kung anong kulay ng budihi mo. Dahil dyan, ipapataw ko sa'yo ang parusang nararapat para sa iyong mga kasalanan. Pagkasambit naman niya ng mga kataga, agad naman niya itong sinugod, bitbit ang isang malaking bayong. Sa sobrang bilis ng kanyang pagkilos, namalaya na lamang ng matanda na lasug-lasug na pala ang buong katawan nito. Wala ring tumulong kahit isang patak ng dugo, kaya na may naisilid ito ni Uplong sa bayong nang walang pag-aalangan. Matapos nun, diretso siyang naglakad patungo sa baryong kanyang nilisan. 10 oras na ng gabi nang marating niya ang lugar, kaya nang masipat niya ang bahay nila, agad niyang inilagay dito ang ulo ng matanda. Buong magdamag itong sumigaw, kaya nung marinig ito ng kanyang ama, nagmamadali naman itong lumabas. Pagsilay niya sa ulong nakasabit sa bakod, nagmamadali naman itong kumaripas ng takbo papaloob ng bahay. Halos mawala ito sa kanyang sariling bait na siya namang lubos na ikinatuwa ni Uplong. Alam niyang hindi pa roon magtatapos ang lahat, kaya sa loob ng 1 linggo, hinanap niya ang lahat ng mga kasamahan nito. Isa-isa niya itong pinugutan ng ulo at ang lahat ng mga ulong yon
ginawa niyang parang rehas sa bahay na minsan nilang pinagtirahan. Walang araw na hindi ito nakikita ng kanyang ama, kaya sa halip na lumabas para tumakas, napilitan itong manatili sa loob. Pagtungtong naman ng araw kung saan ihanda na niya ang lahat, dito na siya nagdesisyong magpakita. Gabi noon ng Biyernes nang pinasok ito ni Uplong. Pagkabukas niya pa lang sa pinto, nasipat na niya ang kanyang ama na may daladalang 2 mahabang talibong. Panay din ang paninindak nito sa kanya, na kesyo papatayin siya nito kung lalapit pa. Ngunit lingid sa kaalaman ng tatay niya, hindi na siya ang dating anak nito na madaling matakot. Walang sabi-sabi, buong puwersa naman niya itong sinunggaban hanggang sa tuluyan niya na itong madiskarne. Bawat parte ng katawan ng tatay niya dumanas ng matinding pahirap gawa ng bago sila umalis ng bahay, literal na inihaw niya ito sa abuhan. Sa sobrang kapal ng karne, halos umusok na ito ng napakaitim. Pagkatapos ng ginawa niyang pagpapahirap, tinipon niya ang lahat ng ulo na nakuha niya para dalhin sa bundok Gahum. Kagaya ng nangyari sa mga naunang biktima, buhay na impyerno ang pinagdaanan ng mga ito. Isang buong taon itong pinahirapan ni Uplong bago siya manawa at ibigay ang poder ng mga ito sa kanyang maestro. Nang may sakatuparan na niya ang paghihigante, muli siyang bumaba ng bundok para mamuhay kagaya ng mga pangkaraniwan. Subalit lahat ng nagpakita sa kanya ng hindi maganda, kahalintulad ng tadhana ng tatay niya ang pinagdaanan. Isa-isa niya itong dinala sa bundok para mapagdusahan ang kanilang mga kasalanan. Pero alam niyo ba, na kahit sa ganoong pag-uugali niya, may mangilan-ngilan pa rin naman siyang naging kaibigan. At ang mga taong yon, kailan may hindi nakitaan ni Uplong ng mga matinding kasalanan. Nagkakasala naman ang mga ito, pero hindi yun malubha. Kumbaga, mga mababaw lang. Dahil dito, aminado siyang may mangilan-ngilan sa mga kaibigan niya ang nabahagian niya ng kanyang talambuhay ukol sa pagiging isa niyang perpektong disipulo ng binatilyong nakatira sa bundok ng Gahum. Wala akong masabi sa kwento na to kundi sobrang brutal. Kahit man lang 0.1% ng pagmamahal, wala akong naramdaman sa kwento na to. Masakit pa. Magkakamag-anak sila, tatay pa niya. 'Di ba? Kaya sobrang brutal.